Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating magdiriwang ng banal na misa, ang Panginoon ay patuloy na tumatawag sa atin. Palalimin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagpupuri sa Kanya at paggawa ng kabutihan sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat sa hapag ng Panginoon. Panginoong Yesus, Ikaw ang patuloy na tumatawag sa amin upang maglingkod sa iyong simbahan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, Ikaw ang patuloy na umaakay sa amin sa buhay ng katapatan at kababaang loob. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, Ikaw ang liwanag na patuloy na tumatanglaw sa aming paglalakbay sa buhay ng kabanalan, sa buhay ng kabutihan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalaw mong lagi naming ikaligayang Ikaw ay paglingkuran. Sabagat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan, kapag sumasama kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ng pahayag. Ito ang paghahayag ng Diyos kay Jesucristo at Kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel. Ang layo ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit nang maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Jesucristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Buhat kay Juan sa 7 simbahan sa Asya. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. At mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Efeso. Ito ang pinasasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay. Ang lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin, at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama, upang sundin niya ang kanyang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan na nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ng maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sanang manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa misteryo ng ating Panginoong Hesukristo, ang lagi niyang ginagawa ay para sa kabutihan ng mga tao. Kapag siya ay nangangaral, ang laman lagi ng kanyang turo ay para sa kabutihan ng sandaigdigan, tungkol sa pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, tungkol sa kabanalan ng buhay, tungkol sa kabutihan, tungkol sa kaharian ng Diyos. At isa rin sa kanyang ginagawa ay ang pagdamay sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na sa pagpapagaling na mga may karamdaman. Nagpagaling siya ng ketongin, bumuhay siya ng patay
at iba pang mga karamdaman ang kanyang pinagaling. At iyon din ang ating makikita sa ating binasang mabuting balita, ang pagpapagaling ng lalaking bulag, na kung titingnan natin ay napakahirap ng kanyang katayuan upang makalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi siya nawala ng pag-asa, bagkus ay nakita natin ang kalakasan ng kanyang loob at ito ang nagbunsod sa kanya upang sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Ang mga taong roon ay nagalit doon sa lalaking namamalimos. Akala nila ito ay nanggugulo, kaya nga ito ay kanilang sinaway, "Tumahimik ka." Pero nakita natin ang kalakasan ng loob ng lalaking bulag. Muli siyang sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." At nakuha niya ang atensyon ng Panginoon at inilapit siya sa ating Panginoon. Ang isa sa makikita nating tawag dito ay faith encounter, enkwentro ng pananampalataya, ang paglapit ng isang sumasampalataya at ang nilapitan ang sinasampalatayanan. Kaya nga dahil dito ay tinanong ng Panginoon ang lalaking bulag, "Ano ba ang gusto mong gawin ko sa iyo?" "Gusto ko pong makakita." Pinagaling ni Jesus ang lalaking bulag hindi dahil sa kalakasan ng kanyang sigaw, bagkus dahil sa kalakasan ng kanyang pananampalataya. Sa pangyayaring ito, ano ba yung mga inspirasyon na makikita natin sa lalaking ito na kung atin din na makikita sa ating buhay ay makatutulong upang lumalim at maging matatag ang pananampalataya bilang mga Kristiyano? Ang una nating makikita na ginawa ng lalaking bulag, siya ay nanikluhod sa ating Panginoon. Siya ay nagsumamo, siya ay nagmakaawa. Ipinakikita niya sa Panginoon kung ano yung kanyang sitwasyon. Una, siya ay mahirap, kaya nga siya ay namamalimos, umaasa sa pag-ibig at pagiging mapagbigay ng mga tao. Gayun din naman, siya ay mayroong kapansanan, nabubuhay sa kadiliman. Nais niyang umalis sa dilim na ito upang maging maayos at maging makabuluhan ang kanyang pamumuhay. Siya ay buong pusong naninikluhod sa ating Panginoon. Ikalawa, sa kanyang ginagawa, siya ay nakatanghod. Ano po ba ibig sabihin ng nakatanghod? Nag-iintay. Pag sinabi natin nag-iintay, hindi lamang nag-iintay na walang saysay. Ang kanyang pagtanghod, ang kanyang paghihintay ay punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pananampalataya. Kung titingnan po natin, matagal na sigurong nag-iintay ang bulag na ito. Sabagat siya ay nasa tabi ng daan, ang mga taong nagdaraan maaaring nagkukwentuhan at isa sa kanilang pinagkukwentuhan ay ang kanilang mga nakita at naranasan kay Jesus. Si Jesus ay nagpapagaling, si Jesus ay nagpapakain, si Jesus ay tumutulong sa nangangailangan. At sa kanyang mga naririnig, unti-unting nabubuo ang pananampalataya sa kanyang puso, unti-unting lumalalim ang kanyang pag-asa, siya ay nag-iintay na kapag dating ni Kristo sa lugar na iyon, ipahahayag niya ang kanyang pananampalataya. Ipahahayag niya ang kanyang kahilingan. At dahil dito, siya ay pinagaling ng Panginoon. Nang siya ay gumaling, ano ang kapansin-pansin na kanyang ginawa? Kung titingnan po natin yung karaniwang pinagagaling ng Panginoon, pagkatapos ng eksena, bumabalik na sila sa kanilang mga gawain,
bumabalik na sila sa kanilang mga pamilya. Pero yung lalaking bulag na ito, kakaiba ang kanyang ginawa. Siya ay sumunod sa ating Panginoon. Yung liwanag na tinanggap ng kanyang mga mata ay hindi na naalis sa tunay na liwanag ang ating Panginoong Hesukristo. At gusto niya pang maranasan ang kaliwanagang ibibigay ng Panginoon, ang liwanag ng kanyang turo, ang liwanag ng kanyang pagmamahal, ang liwanag ng kanyang pagdamay sa mga taong nangangailangan. At nais na ring ibahagi sa mga tao yung kanyang karanasan ng kaliwanagan kay Kristo. Mga kapatid, sabi ko kanina, nakikita natin yung mga inspirasyon na nanggagaling sa lalaking ito. At ito rin ang makita natin sa ating mga karanasan ngayon. Marami sa atin ay nakararanas ng maraming kadiliman ng buhay. Pero sa kadiliman na ito, para tayong yung lalaking bulag, patuloy na nanikluhod at tumatanghod sa ating Panginoon. At yung ating pagsusumamo, yung ating pagtanghod sa Panginoon, nagkakaroon ng bunga. Katulad po ngayon, marami ang tumutulong. Kaya wag po tayong manghinaan ng loob. Wag po tayong tumingin sa ating sarili dahil sa kadiliman, nagkakaroon tayo ng kapansanan, ng kawalan ng pag-asa. Tumulad po tayo sa lalaking bulag. Ang nasa kanya ay ang kalakasan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ito ang ating pinanghahawakan. Ito ang ating magiging lakas. Ito ang mag-aakay sa atin upang patuloy pa ring sumunod sa ating Panginoon. Malawak man ang kadiliman, malaki man ang mga pagsubok, mas malawak at mas malaki ang kapangyarihan ng Panginoon. Tutulungan niya tayo upang makaahon sa maraming dilim at pagsubok ng ating pamumuhay. Mga kapatid, ang mga bagay na ito, ang ilagay natin sa ating mga puso, pagnilayan, sana patuloy na magkaroon ng makabuluhang bunga sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Magsitayo ang lahat. Hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi natin bigyan pansin ang mga hinatulan, tinanggihan at hindi minahal sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay, upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo
ang iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang magayin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahan mo ay aming makamtan, ang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwalang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Binaman ng matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-ala-ala sa pagkamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa bagakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Bilang nagkakaisang bayan ng Diyos ayon sa aral ng pananampalataya at pag-ibig, awitin natin ang Ama namin. Hiniling namin kamandiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kabamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kabayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Bilang magkakabatid, magbigayang kayo at maghangad ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang patuloy na nagbibigay ng liwanag sa lahat ng kadiliman at pagsubok sa ating pamumuhay. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahan na makisala sa pagdiriwang ng banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Nagsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mabagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalang madagdagan ng ginawa namin sa pag-ala-ala sa anak mong mahal na nag-utos sa pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagbalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at patuloy na isabuhay ang makabuluhang pananampalataya. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon.